Let's read this verse, John chapter 6, 61 to 69. Patuloy po nating panatilihin ang ating excitement kay Lord. Sabay-sabay tayo, ready, go? On hearing it, the Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words have I spoken to you. They are full of the Spirit and life. Yet there are some of you who do not believe. For Jesus had known from the beginning which of them did not and who would betray him. He went on to say, this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled them. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. You do not want to lead to, do you? Jesus asked the 12 disciples. Anong sagot nila? Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One. Let's pray. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa, mga katabi namin, kaliwat kanan. Ano man ang kanilang pinagdadaanan, ano man po ang kanilang pinagmulan. Ano man ang hamon na nagpapabigat sa kanilang damdamin ngayon. Salamat sa inyo, Panginoon, meron kaming kapahingahan. Ang pangako niyo po, Panginoon, ay higit pa sa salita. Ang pangako niyo po ay natutupad, nangyayari, nararanasan, mararamdaman namin. Kung kami po ay patuloy na magtitiwala sa inyo. Nung sinabi niyo po, Panginoon, lumapit kaming lahat ng mga napapagal, nabibigatan sa aming pasanin, at kami makasusumpong na kapahingahan sa aming kaluluwa. Kami napapaalalahanan na ang buhay po'y nakakapagod pag wala si Jesus. Kaya naman, Lord, ngayong umaga na to, kami po ay sasandal, mananahan, magpapahinga sa inyo upang sa ganun, Lord, kami mapalakas at makapagpatuloy sa buhay. Salamat din po sa inyong paalala na wala pang pagsubok na hindi dinanas ng bawat isa. Tapat kayo, hindi nyo pahihintulot na kami subukin ng higit sa aming makakaya. Sa halip, pag darating ang pagsubok, pangako nyo, bibigyan nyo kami ng sapat na lakas upang mapagtagumpayan iyon. Lord, pinanghahawakan po namin ito na everything happens for a reason. Wala pong nangyayari na pangit at masakit na hindi po ayon sa inyong kapahintulutan. At kami naniniwala lagi, Lord, that you are in control. Hawak niyo po ang aming buhay. Hindi man namin nakikita, hindi pa man namin alam ang resulta, pero alam namin, Lord, nakita at alam niyo na po kung ano po ang dulo ng mga pinagdadaanan namin ito. Salamat po, Lord, sa pangako niyo sa Philippians 4:19 na buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos. Bawat isa sa amin dito, Lord, na may mga pangailangan, pinangako niyo, Lord, na ipagkakalob niyo po ang lahat ng mga ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Thank you, Lord. In Christ Jesus, we have salvation, we have redemption, we have satisfaction, we have divine provision. So we will continue to honor, follow, and serve you. In Jesus' name we pray, and all the people of God say aloud, Amen and Amen. Makaupo na po tayo. Let's all be seated. 2 linggo na lang po ang natitira sa buwan po ng Marso. Malapit na po ang Abril. At tama po ba, no? Malapit na rin pong matapos ang pag-aaral ng mga bata. No? Sino ho dito ang masaya, no, na wala ka nang masyado mo nang ihahatid? O kung ikaw naman po ay estudyante sa kolehiyo, high school, ay makakapagpahinga at matutulog ka po ng matagal. No? Yung iba ho siguro sa inyo dito ay maglalaro, mag-enjoy. Sino ho dito may balak mag-business ng halo-halo? Mga ganyan, no? Sarap niya, no? Yung po bang nagbi-business ka ng halo-halo pero kayong pamilya lang yung umuubos ng mga business nyo. Walang kitang lumalabas, no? Of course, ang highlight po talaga ng summer ay yung swimming po talaga, di po ba? Lalo na po sa Holy Week. Kaya nga po, itinaon natin ang ating family camp na ito po yung mangyayari ng Sabado de Gloria at Linggo ng Pagkabuhay. Kung kayo po may balak magbakasyon, punta kayo sa ganito, dagat, piliin nyo po na sumama sa family camp kasi po ito po ay isang gawain na kung saan kumpleto rikados na po. Naroroon po ang panalangin, pananampalataya, naroroon din po ang laro, naroroon din po ang basketball. And by the way, nakalimutan kong sabihin, meron din po palang mga video games doon. PlayStation. Doon po sa mga mahihilig, no? Lalo na po yung mga senior, no? Mahilig sa PlayStation niya, no? Hindi. Sabi nila, ano ba yung PlayStation? No? May mga games po doon na pwedeng laruin and then kinabukasan po maaga tayong
sasamba dahil yun po yung linggo ng pagkabuhay, di ba? Sa iba, ang tradisyon na yun, ang tawag ho doon sa lubong. Pero ito'y ating isi-celebrate dahil alam natin ang ating Panginoon ay buhay magpakailanman. And after that po, ay walang sawang swimming po. But of course, meron din tayong pagsamba na gagawin. Okay? Huwag ko kayong mag-alala dun po sa mga magkakapamilya, kung ninanais nyo po na magkakasama kayo as upon request, ay pipilitin po natin magkakasama lang po kayo sa isang room. Nang sa ganun po ay, lalo na po yung may mga baby, may mga maliliit pa nursing mothers po na dapat pong alagaan talaga. At dahil bago nga po yung facilities, malinis, at higit sa lahat, malakas po ang buga ng mga air condition niya. Pakabait po na may-ari. May mga Netflix din po tayo na pwedeng panoorin, movies po doon. Mag-relax-relax lang po tayo. Basta wag lang po kayo mag-aaway-away sa channel, no? O sa movie. Magbigayan lang po kayo, no? And then, of course, kakain po tayo doon. Magba-barbecue po tayo. And then, sa gabi po, meron tayong bonfire. Ano pa ba yung bonfire? Ito yung moment na kung saan may siga sa gitna. And then tayo po'y kakausapin ni Lord at magpapatotoo tayo ng ating mga karanasan sa mga nagdaang buwan at araw. At atin po itong ikukwento sa bawat isa. Ako naniniwala, bukod kay Pastor, ang bawat isa sa atin dito ay pwedeng maging kasangkapan ng encouragement kung ikukwento natin ang ating mga patotoo. Amen? So kung excited na po kayo, sumigaw nga po ng malakas na Amen! Amen! Naku po, ay napakaganda po talaga ng family camp na to at huwag ho natin itong imimiss. Amen. Sa ating pagpapatuloy ng call to discipleship, of course, ang pinaka-sentro natin sa camp, celebrate family. Ayaw natin na ikaw lang ang pupunta, hindi kasama ang iyong pamilya. Kasi tayo po'y kabilang sa isang pamilya. Amen ba? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, sama tayo ha? Okay. Sama tayo. Okay. Ang topic po natin ngayong umaga na to ay the whys of discipleship. The whys of discipleship. Sa Tagalog, ang bakit sa pagsunod kay Kristo. Pinag-aaralan natin ang intense na topic na ito na ang kaligtasan ay libre pero ang pagsunod at pagpasa ng krus kay Jesus ay may bayad. No? May bayad po talaga ito. And salvation did not cost us anything but discipleship will really cost us everything. Kasi may iiwanan po tayo. Meron tayong papasanin, meron tayong iiwanan, meron tayong gagawin. Pero ito naman po ay dahil sa ating Panginoon. At sa buhay na ito, whether we like it or not, we will always be fanatic, devoted to someone or something. Siguro sa trabaho, sa business, sa isang tao, sa isang grupo, lagi tayong may papanigan eh. Pero hindi po ba't marapat na sa spiritual po na bahagi ng buhay natin ay ang ating Panginoong Jesus po ang ating susundin, dadakilain sa ating mga buhay. And discipleship has a lot of benefits because when we truly follow the Lord Jesus Christ, lumalago po tayo, tumatatag tayo, and we become a blessing to other people. Last Sunday, pinag-aralan po natin ang 3 discipleship secret to success. Kung nandito po kayo, kung wala naman po, sundan nyo na lang po sa ating YouTube channel at paki-like na rin po para madagdagan po yung 400 subscriber, maging 401. Madagdagan kung kayo po'y magla-like. No? Makiusap lang naman. No? Pinag-aralan natin na ang mga businessman pala, ginagamit din nila yung konsepto ng discipleship para sila yumaman o masenso. At yun nga po, yung sinabi ni Ate Ana, napaka-powerful ng testimony Ate Ana. No? Palakpakan nga po natin si Lord. No? Pagka talaga totoo at ginagawa niya sa isang buhay, sa buhay ng tao, madaling ikwento, madaling maipasa. Sabi nga, di ba, you can only give what you have, what you want, no? What you receive from the Lord. No? And then we also talk about self-denial, the concept of surrender, submission, and then following Jesus. Yung po pala yung pampatagumpay. Nung sinabi pala ni Lord na sumunod ka, pasanin mo ang krus, itatwa mo yung sarili, hindi lang po pala ito pang spiritual. Pag ginawa mo pala yung habit na yun na paulit-ulit, yun po pala yung pampa-successful ng isang buhay ng tao. Narinig ko ho ito sa magjowa. Hindi ho naman ho ako marites na, pero pagsakay ko po ng bus nung ako po ay binatang pastor pa. Naalala ko yung Victory. Nandun pa ako sa Baliwag. Doon ako, Baliwag, Hagonoy, nagpapastor. Buo sila nanay. No? Narinig ko po sa unahan ko, hindi ho ako chismoso, no? Narinig ko nag-uusap sila. Sabi niya, paano tayo? Ito mas matinding tanong. Ano tayo? Natanong niyo na po ba yun? Kinilig po ako eh. Sabi ko,
Alam niyo po yung nakikibasa ka ng chat na basang-basa talaga, mga Nokia na cellphone, kitang-kita ko, di ba? Hindi po ako chismoso, ha? Intense po talaga, sabi niya, paano na tayo? Tapos sumunod pa, sabi niya, ano tayo? Grabe po ang sagot ng lalaki. Bago ko sagutin kung paano na tayo at ano na tayo, siguro ang una nating sagutin ay, bakit tayo? Why? Why? Bakit tayo? No? O nga, no? Dahil bago mo masagot yung what at how sa isang relationship, kailangan maging klaro muna sa iyo yung tanong, why? Bakit ka nandyan sa isang relationship na yan? Amen? Sige nga, sabihin mo nga sa katabi mo, paano na tayo? Tapos sabihin mo sa kanya, ano ba tayo? Eh di tao, di ba? Hindi naman unggoy, di ba? Pero siguro magandang tanong, and come on, tingnan mo sa mata yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, bakit nga ba tayo? Wow. You know, sa counseling, kahit sa legal terms, legal matters, the question why, hindi ho talaga dapat tinatanong kasi ang tanong na bakit o why, very overwhelming saka intimidating. Ang why question kasi, ang pinapagana nito yung cognitive, yung mind, yung intellect, yung reasoning. Kaya pansinin mo pag meron kang anak, bakit nyo ginawa to? Defensive kagad. Asawa, bakit ngayon ka lang umuwi? Eh bakit? Kasi po ang why question, nagpo-provoke ho ito ng reasoning saka ng defense mechanism. But you know what? Why question should also be asked because why question is very important and stimulating. Dahil kung gusto mong malaman ang totoong rason ng isang desisyon o behavior ng isang tao, bakit niya ginawa iyon, bakit niya patuloy na ginagawa, ba't di niya maiwan-iwan, bakit niya iniwanan, why question should be asked. Because why question are used to inquire about the reason or purpose behind an action, decision, or situation. Kaya pala mahalaga ang why question. Kasi po, sa pagtatanong ng bakit tayo o bakit ganyan ang ginawa mo, bakit ganito, nalalaman mo ang rason sa likod ng isang desisyon. The why question is a fundamental inquiry, paghahanap ng kasagutan. It seeks to understand reason, motivation, or cause behind events, action, or phenomena, prompting deeper exploration and analysis. So, alam niyo po, ang Pilipino takot magtanong ng bakit. Lalo na po sa relationship. Minsan kahit abusive na, minsan parang naaabuso, may napapabayaan na, takot pa rin tayo na magtanong bakit. Natatakot tayong harapin ang katotohanan. Kasi po, ang Pilipino, hindi lahat prangka talaga. Ang dami natin pasikot-sikot, padaloy-daloy pa eh. Bago tayo dumiretso po doon. But you know, the why question is very important, especially to every relationship. Ano po ang benefits when we ask why question? Number one, it peels back the layers of excuses. Binabalatan ang mga nakatago na pagdadahilan. Malalaman mo unti-unti pag sumagot ako, lalo na pag pautal-utal na yung sagot. Number two, it identifies the true problem. Doon ka kagad diretso. Ano talaga ang totoong problem? Number three, it develops corrective action. May naaayos. Nakukorek ang isang bagay na mali. And it stimulates discovery and curiosity. Number five, it cultivates potential. Nakikita ng bata na may kaya pa pala siyang gawin. O yung anak natin, yung asawa natin, yung kapamilya natin. At pang-anim po, nagpapalago po sa buhay ng isang tao. Alam niyo po ba, ang Old English na salitang why is huwe. Sige, tingnan niyo po yung huwe. Sabihin niyo nga po, huwe. Pansinin mo, pag hindi ka nagtatanong ng why, galit ka na, ano nasasabi mo? Huwe. Huwe. Di ba? Saka hindi ka lang napapahiwi, napapangiwi ka pa. Di ba? Baka mag-away lang kami dito eh. Because why is very important. Meron pong isang Christian philosopher na ang pinaka-forte po talaga niya o yung kanyang skills ay nasa patungkol po sa philosophy na ang tawag po ay existentialism. You know, existentialism is a branch of philosophy that studies about the purpose
of life. Ang pangalan po niya, I don't know kung napopronounce ko ng tama, Piedrichnetsky. Ang sabi po niya, if you know the why, you can live at anyhow. Pag naintindihan mo, bakit mo ginagawang isang bagay, at bakit mo inuulit-ulit, hindi na mahirap yung paano at ano. Ano ba yung mga nanay, di ba? Gigising, magagalit, pagod, tatay, magtatrabaho, walang compliment, walang pasalamat, pero ulit-ulit nilang ginagawa ang isang bagay, yung paano saka ano, kasi malinaw sa kanila yung bakit. Ito po yung ginamit ni Piedrichnetsky nung panahon po na maraming mga Kristiyano at Hudyo na pinapatay ni Hitler. In-execute, no? Alam niyo kung anong kaso ni Hitler? Genocide. Kasi hindi lang isang taong pinatay niya, lahi ng mga Hudyo. At yung mga panahong iyon, ang daming mga Hudyo na handahong mamatay, alang-alang sa kanilang pananampalataya dahil malinaw sa kanila yung salitang why. So therefore, they can follow and they can do the how and the what. Ang isang Christian comedian na ang pangalan po ay si Michael Jr., sabi po niya, when you know your why, your what becomes more impactful because you're walking towards or in your purpose. No? Alam niyo po, sino ho dito naniniwala, mahalaga talaga yung layunin sa buhay. Kasi kahit may pera ka, pag marami kang pera pero hindi mo alam kung paano mo gagastahin yung pera na yan, masisira ka sa pera na yan. You know, bago yung popularity, bago yung prestige, position, or purpose, hindi lahat ng trabaho dapat mong tanggapin patulan Bakit? Ang tanong mo muna, why? Bagay ba ako dyan? Ako ba'y mag-grow dyan? Ako ba'y magiging kagamit-gamit dyan? Madalas, ang iniisip lang natin lagi, may posisyon kasi yan Why is very important because why is connected to your purpose. As nga pong kamay dito yung may mga manliligaw. Yung may mga manliligaw po dito, no? That's good, no? Lalo na kung medyo lagpas na sa kalendaryo, talagang magpaligaw na po talaga. But you know what? Let me give you a suggestion. Huwag kayong magpapaligaw sa isang taong ligaw at walang purpose. Dahil hindi kanya madadala sa isang destinasyon na tama kung siya mismo hindi niya alam kung saan siya dapat pumunta. Totoo po bang maraming manliligaw pero ang totoo, sila mismo ligaw? Hindi nila alam kung ano bang dapat Kaya people keep on transferring from different relationship. One person at a time. Bakit? Hindi nila alam kung anong purpose Ang payo natin lagi dito sa church, kung kayo po'y magpapaligaw, kayo po'y manliligaw, dapat po ang liligawan nyo ay talagang napag-pray nyo, napag-aralan nyo maigi, at dapat po, sa pag-pray nyo po, nakikita nyo siya sa leading ni Lord, na siya na sana, sa kalooban ng Panginoon, ang iyong mapapangasawa, hindi kailangan madami at palipat-lipat. Sa librong Start with the Why book, binasa ko po yung bahagi ng librong na to. Sinulat po ni Simon Sinek. Sabi po niya, we have to answer the why question before doing the how and the what question. Alam nyo, bukas, magiging iba ang pagbangon mo pag alam mo ang dahilan bakit ka bumabangon. Para kanino ka bumabangon. Magiging excited ka sa work, magiging excited ka sa pagbabasa ng Bible, magiging excited ka sa pagdalo ng cell, ng life groups. Why? Pag naintindihan at nasagot mo at naging klaro sa iyo yung salitang why. You know, I've been a pastor for almost 18 years from now. I always ask this question, why? Why? Sometimes, hindi ho yan nakukuha sa isang sagutan lang For me, it's my daily struggle. It's my daily question. And you know, every time I ask that question, I always answer and clarify sa tanong na yon. Why am I doing this? Why am I a pastor? Kung babalikan po natin yung binasa natin kanina, makikita po natin na mula sa 15,000 katao na sumusunod kay Jesus, pinakain sila ng tinapay, isda. Nung sila po ay sumunod na kay Jesus, naging 500 na lang. Especially when the Lord confronted them that
Ang kailangan nila hindi tinapay na material lamang kundi ang tinapay ng buhay at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At ang sabi ho doon sa binasa nating talata, nasaktan ng maraming mga tagasunod niya. Let's look at the verse now. Lalo na po sa verse 66 no. Nung sila'y nasaktan, they start to desert Jesus. Iniwan po nila. So mula po sa pagkain ng dessert, dinesert nila ang Diyos. No? Iniwan nila. Look at this verse. Sabi dito, from this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Now, look at this verse mga kapatid. Nagkataon lang po ba that the chapter is chapter 6 and the verse is 66? You know, 666 is the mark of the beast, the number of Satan. Those who would turn back against God seemingly will follow someone. Hindi po pwede kasi na dahil iniwan mo ang Diyos, wala ka nang susundan Lagi kang may susundan sa buhay. Sino man po iyon So, 666. At alam po natin na gusto po natin na sumunod talaga sa ating Panginoon. And then, mula po sa 15,000 hanggang 500, hinarap po ng Panginoon ng mga disipulo. You know, kung ako po si Jesus, siguro po in my human form, condition, and human weaknesses, siguro kung ganun kadami yung membro natin sa church, 15,000, siguro mag-iingat ako at sasabihin ko, iingatan ko yung pagpipreach ko, baka ma-offend sila. Anyway, 15,000 is very difficult na i-gather. Amen ba? But you know, Jesus is not after a large followers. He is after the right kind of following. Hindi hangad ng Panginoon, madami susunod sa Kanya Ang hangad ng Diyos, kahit konti, pero tama at totoong sumusunod. They were able to answer the why question. That's why they can do the how and the what. Tinanong niya yung mga disipulo, kayo rin ba? Iiwan niyo rin ba ako? At ang sagot po ng mga disciples na kinatawan po ni Simon Peter as their leader, ang sabi po niya, Lord, saan naman pa kami pupunta? Wala na ho kaming alam na pwedeng puntahan pa. And this is at the first phase pa lang ng kanilang pagsunod kay Lord. They were able to answer the why question. Sa unang bugso pa lang ng kanilang paglalakbay at pagsunod kay Jesus, malinaw na sa kanila yung why. At ang sabi ho ni Simon Peter, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are truly the Holy One of God. So let me ask you a question today. Why do you follow Jesus? Why should you follow Jesus? You know, Peter knew his why very well, that he was able to answer his what and how, and he was settled to follow Jesus anywhere, anytime, at any cost. Mahirap pong sumunod sa Diyos pag hindi po malinaw bakit mo siya susundan. Yung tanong na, paano ko siya susundin? That's not an issue The question is, why you should follow Him. And you know, Jesus is a very gentleman God. Hindi po siya namimilit. 15,000 niya pinaalis niya Hinarap niya He is not after a large mob or crowds following. He is after the right kind of following. The reason our what and how in following Jesus are difficult and sometimes burdensome is because our why we should follow Jesus, hindi po clear, hindi settled, hindi po stable. That's why ito pong series na to na the call to discipleship, ito ho isang reminder ho sa atin. Really, you ask that question, why are you following Jesus? Why are you here every Sunday? Why come here? Why read the Bible? You know, salvation is free, pero following Jesus, discipleship will really cost you nothing. At totoo po yun. Gagastos ka, meron kang dadalhing Bible, mapapahiya ka, may mga iiwanan ka, may mga reunion at gathering kang kakaligtaan para kay Jesus Kaya pag hindi klaro sa'yo at hindi malinaw sa'yo, ba't mo ito ginagawa? Mabigat talaga to. Pero kung malinaw, madali lang po siya. I think TJ Monteverde and Casey Tandigan has a Christian roots. Parang meron silang bahagi sa kanilang buhay na parang they believe in the Lord. I think help me out para dito That's why when JL loved the song palagi,
Lagi niya itong kinakanta sa bahay. Palagi. Lagi namin sinasabi sa kanya, anak, palagi kang maghuhugas ha. Palagi kang maglalaba. Palagi. No? Tingnan po natin yung lyrics ng palagi. No? Gusto niyo bang kantahin ko? Kung balikan man ang hirap, luhat lahat, ikaw ang paborito kong desisyon at pag napaligiran ng ingay at ng gulo, hindi ko ipagpapalit ang ngiti mo sa mundo. Eto tayo, sa huli, palagi. Babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli, palagi. Pipilitin kong maging sayo. At kahit paulit-ulit man, nais kong malaman mong iyo ako, palagi. Parang kinilig si Reg dito. Si Jesus ba ang paborito mong desisyon bukod sa napakaraming desisyon sa buhay mo? Si Jesus ba ang nagpapangiti sa iyo araw-araw? Meron akong ginawa ditong mga hugot lines lang, no? Kapag si Jesus ang iyong paboritong ngiti, hindi mahirap na siyang gawing iyong palagi, araw-araw. Kung siya yung paborito mo na desisyon, if Jesus is the best thing that ever happened to you, following Him is not that big issue. Kung malinaw sa'yo, sino si Jesus? Bakit si Jesus? Again, ang sabi po ni Friedrich Nietzsche, if you know the why, you can live the how. So let's reflect, let's ponder the whys of discipleship. Why are you following Jesus? Why should you follow Jesus? And in the lives of Peter and even the disciples, no, alamin natin bakit nga naman nila sinundan si Jesus at iniwan na kanilang mga lambat at mga bangka, kanilang pamilya, para sa pagsunod sa Panginoon. Number one, I follow Jesus because Jesus is the source of life. He's the source of life. Kaya ako dapat sumunod kay Jesus. Kaya ako sumusunod kay Jesus. Sapagkat siya ang pinagmumulan ng buhay. John 14:6 says, I am the way, Jesus answered, and the truth and the life. No one can come to the Father except through me. You know, marami na tayong narinig ng mga leaders, marami na tayong mga narinig ng mga revolutionary fanatics, marami na tayong narinig na mga religious leaders. Wala pa akong narinig na nagsabing, kami yung buhay. Ako ang buhay, other than Jesus. Alam niyo kung bakit? Kasi matindi ho yung claim na yan kung hindi mo kayang pangatawanan. Pwede mong sabihin, kami ang kaligtasan, kami ang tunay, kami ang relihiyon na dapat mong sundin. Dito kayo, pero wala pa akong narinig na nagsabing, ako ang buhay. Other than Jesus. You know? Why? It's because Jesus really is the source of life. At si Jesus, naroroon po ang buhay po natin. Tapos nga pong kamay dito yung birthday lang po nung siya'y nag-40. Sabi nila, life begins at 40. No, life begins with Jesus. Kung kailan ka nakakilala ng totoo at buo kay Jesus, doon pa lang talaga totoo, nagsimula ang buhay mo. Pastor naman, anong tawag doon sa ibang buhay? Because millions of people simply exist, but they are not actually really living. They are just breathing and surviving. Come to think of it, mga kapatid, hindi talaga buhay eh. Alam niyo, narinig ko na ho ito eh. Kahit gano'ng kaganda yung buhay niya, sabi niya, Pastor, gusto ko na pong mawala. Sabi ko, bakit po? Pagod na ako sa buhay. With all the demands, pressures, and this and that. No, na-realize ko, no, ang taong walang Kristo sa puso, kahit gano'ng katagumpay, they are not living. They're just merely surviving. But the Bible says, Jesus is the true source of life. How do we know that? 1 John 5:11. Alam niyo to, di ba? Pang assurance of salvation to eh. And this is the testimony that God has given us eternal life. Come on, read it with me. And this life is in His Son. Whoever has the Son has, whoever does not have the Son does not have life.
At ito ang patutuo na pinagkalooban tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na ito ay makikita sa kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala neto ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Therefore, the question is, anong uri ng life ang tinutukoy po sa verse na to? There are three kinds of life. Number one, bios, the living things, the physical things, na meron pong dulo at hangganan. That's bios eh. Pangalawa ay suke. Suke is the soul life, no? Hindi kagaya ng bios, pag namatay ka, pag ang halaman naputol, natanggalan ng ugat, nabasa, nasunog, patay na siya. Ang tao may kaluluwa. So maaaring patay na yung katawan niya, pero yung kaluluwa niya, buhay pa rin, kaya lang po, baka nasa impyerno. At may buhay, may kamatayang walang hanggan. So, that's suke, the soul life. This is the kind of life that is always disconnected with God. And hindi ito yung buhay na tinutukoy po dito eh. Sa 1 John 5:11. Ang pangatlo po na uri ng buhay is Zoe. Sino dito anak mo? Zoe ang pangalan. Zoe is a very beautiful name because Zoe means eternal life. This is the kind of life that was promised by Jesus in John chapter 10, verse 10. The abundant life. You know, abundant life does not mean abundance in possession eh. Abundant life is the kind of life that comes from the Lord Jesus Christ. Yung masaya ka na may pamilya ka, masaya ka na kasama mo ang iyong mga mahal sa buhay at alam mong meron kayong katiyakan kasama ang ating Diyos. Yung buhay po na pinagpala na may kakontentuhan. That's blessed life. You know, a lot of people are trying to chase bios and suke and they don't have a Zoe life. Material possession, position, prestige, and popularity, they are not really living, they are just breathing and merely surviving. John chapter 10 verse 10 says, I have come, yan, hindi po I am, ako nagkamali dyan. I have come that they might have life and that they might have it more abundantly. Pumarito si Jesus, hindi lang tayo para bigyan ng buhay. Remember, nung nilikha tayo ng Panginoon, hiningahan niya tayo ng breath of life. Tama? Yung katabi mo, pag hiningahan ka niyan, hindi breath of life ang dating niya. Di ba? Death of life. Kiss of death. Hindi ko sure. So, joke lang po ha, joke. Baka nga po mabango naman, di ba? No? Pero nung nagkasala ang tao, yung suke life ay may dulo, may hangganan at mapaparusahan sa impyerno. Kaya nung kailangan mapako ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at nung siya'y inialay ng Diyos Ama sa krus ng Kalbaryo, in return, ang kanyang ibinigay sa atin at inaalok sa atin is the Zoe life. The eternal life. Alam nyo, in-acknowledge po ito ng mga santo, kahit po sa Roman Catholic. Si St. Augustine, bago siya naging santo, siya po'y isang pasaway, basagulero, lasenggo, hanggang siya po'y nakakilala sa ating Panginoon, naglingkod po bilang pare. At sinabi po niya ito sa kanyang librong confession. Usong-uso po dati yung mga confession. No? Sabi po niya, you have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until it rests in you. Sa inyo kami, Panginoon, ikaw po ang lumikha sa amin. At yamang kayo ang lumikha sa amin, sabi niya, ang buhay namin ay walang magiging kapahingahan hanggat ito'y hindi totoong nagpapahinga sa iyo. Hanggat hindi ikaw ang tunay na nakikilala sa ating buhay. You know, why do you go to church? Kasi na-invite ka eh. Hindi. Kasi may gusto kang hilingin kay Lord. Hindi. Dahil member ka na talaga ng church na to. You know, as a pastor, I know a lot of reason why people go to church. They are guilty. But you know what? You go to church because you need God. Kahit gaano ka na katagal na hindi sumamba. Am I right? There's this realization na parang lumalayo na ako sa Diyos. And it doesn't matter kung relihiyoso ka o hindi. No? Meron kang connection kay Lord na hindi mo maitatatwa at madidinay eh. Ang buhay na to maghahanap talaga sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos pong lumikha na ito. Why you should follow Jesus? Because Jesus is the source of life. Isang German scientist, physicist, and a Christian theologian in the name of Blaise Pascal ang nagsabi, there is a God-shaped vacuum in our heart of every man which cannot be filled by any created thing but only by God, the Creator, made known through Jesus Christ.
Sa simply po, there's a God-shaped vacuum in our hearts that only God can fill. Ang puso mo, kaya hindi yan masaya kahit lagyan mo ng maraming kotse, kasi hindi naman garahe yan eh. Ang buhay mo, ang puso mo, hindi po masaya kahit lagyan mo ng maraming pulseras at mga jewelry, kasi hindi naman yan jewelry box eh. Ang puso mo hindi magiging masaya kahit lagyan mo ng maraming pera, kasi hindi naman yan safety bolt eh. Ang puso mo ay magiging masiyahin lamang at magkakaroon ng kapahingahan pag ito'y napunan ng Panginoon, kasi ang hugis na butas sa ating puso ay hugis Diyos. God-shaped vacuum na nagmumula sa ating Panginoon. Colossians 1 verse 16 says, sabay-sabay tayo, for by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions. Kinanta natin yan kanina, di ba? All things were created through Him. And ang ganda ho ng ginamit na preposition dyan eh, through Him, dahil sa Kanya, pero hindi lang po mahalaga na lahat ay nalikha dahil sa Kanya, siya ho yung creator, pero para sa Kanya. Para sa Kanya. We were created by the Lord and we were created for the Lord. Kaya likas talaga sa tao maghahanap sa Diyos. Bakit? Kasi po tayo'y nilikha ng Diyos at nilikha tayo para sa Diyos. Amen? At kung mapapansin niyo po, pag namatay tayo, kahit hindi ka naniniwala sa Diyos dito, pag namatay ho tayo, harap ka pa rin sa Diyos. Whether you like it or not, sa Diyos pa rin po ang uwi natin. Amen? Kung i-relate natin yan sa church, no? Kahit ayaw mo mag-church, nung bata ka, wala ka pang desisyon, dinala ka sa church para pabinyagan, para i-dedicate. Nung ikinasal ka, wala kang choice, ikakasal ka, sa church pa rin eh. At kahit ayaw mo kay Lord, ayaw mo manampalatay kay Lord, pag namatay tayo, namatay ka, sa church ka pa rin dadalhin at haharap sa ating Panginoon. Acts 17 verse 28, pakibasa nga po lahat ng kababaihan. In Him we live, move, and have our. Ang reason pala kaya ka malakas kahit meron kang rayuma, kahit na masakit yung paa mo, may gout, no? Kaya ka nakaakyat dito. Si Lord pa lang nagbibigay sa'yo ng lakas. Siya ang dahilan, ba't mo nagagawa ang lahat ng mga to. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen? Why should you follow Jesus? Siya pa lang nagbibigay ng buhay sa atin eh. So therefore, if God owns us by creation, by redemption, tinubos niya tayo sa krus, by possession, the Holy Spirit is living in us, then therefore, following Him is the least that we can do to thank Him. Amen? Kung tayo'y nilikha ng Diyos, kung tayo'y galing sa Diyos, kung tayo'y tinubos ng Panginoon, ang maliit na pagsunod na hinihingi sa iyo ng Panginoon at sa akin, ay napakaliit lang kumpara sa matinding ginawa ng Diyos sa iyo at ginagawa niya sa atin araw-araw. Amen po ba doon? Si A.W. Tozer, sabi niya, if God gives you a few more years, remember, it's not yours. Your time must honor God. Your home must honor God. Your activity must honor God. And everything that you do and everything that you have must honor God. Pag may mga bagay, yung creation na nilikha ng Diyos, na kagaya mo, ang nagiging hadlang para hindi mo maparangalan at masunod ang Panginoon, then nagkakamali tayo sa paraan ng pamumuhay ng buhay na ito. Darating yan yung time, it would just take time. Baka mamaya, bawiin ng Diyos yung mga pinahiram at binigay niya sa atin. Sino dito naniniwala? Your family must never be a hindrance in following the Lord Jesus Christ. Your resources should never be a hindrance in following the Lord Jesus Christ. Your business should never be a hindrance in order to follow the Lord. Amen? You know the why, you can follow Jesus. Pangalawa, why should I follow Jesus? Because Jesus is not just the source of life, He's the satisfaction of life. Wow. Hindi lang siya ang pinagmulan ng buhay at pinagmumulan ng buhay, siya rin yung pinagmumulan ng isang buhay na masagana. You know, pwede kang mabuhay ng mahaba pero hindi masagana. Torture po yun. Diba? May sakit, may problema, may babayarang matindi. Parang, it's better to live well than to live long. Tama po, no? Mas maigi pong mabuhay na maigsi, pero masagana naman, kesa naman mahaba, pero matindi. Okay? I mean, syempre, may suffering talaga na pwede mangyari, pero iniisip po natin lagi, gusto natin ng satisfaction. Amen ba? Lalo na pag, summer, di ba? Iniisip natin lagi, mga palamig, di ba?
May bago yatang bukas dito na halo-halo, di ba? Sino dito ang bibisita doon o bumisita na? No? Sarap siguro maghalo-halo, no? Tinikman ko dati yung halo-halo, sabi ko, parang walang asukal ah. Hinahalo pala, no? Nasa loob, ilalim pala yung habang kumukonti, tumatamis. Hinahalo po kasi yung pastor kasi kaya nga halo-halo eh. No? Yelo lang kinakain ko. Products will offer you and they would say, when you buy these products, when you eat these products, when you drink these products, you will experience satisfaction guaranteed. Narinig niyo na po ba yan? The world will always try to lure us for the things that would seemingly satisfy our cravings. Pero totoo kaya na satisfaction guaranteed? Eh bakit may mga recall, reject at repair? Binabawi namin yan. Mga produkto, even sasakyan. Bakit? Hindi satisfaction guaranteed. Disgrasya ang mangyayari. The truth is, nothing in this world can fully satisfy because only Jesus can truly satisfy our life. Eh, come to think a bit mga kapatid, logic lang, di ba? Kung siya ang pinagmulan ng buhay, siya po makakapagpaganda ng buhay na to. Siya po makakapagpaganda ng buhay na to. Alam niyo po ba ang isang banda na favorite ko noon? Hindi pa sa inyo, hindi niyo alam yung banda na to, no? Malig po ako sa rock eh. U2. Alam niyo po ba yung U2? Si Bono? Meron po siyang isang kanta na inawit po sa Sing 2. Alam niyo yung Sing? Ano ba yung banda? Yung Kuala, tapos yung si Mia, nandito si Mia. Mr. Moon, di ba? Yung tinugtog po ni Ashley, yung porcupine saka ng lion na si Mr. Clay. Clay Lion. Yung kanta po na bahagi po ng kinanta ng U2. Ganito po sabi niya, I have climbed the highest mountains. I have run through the fields, but I still haven't found what I'm looking for. Hindi mo talaga matatagpuan ang magpapasaya sa iyo kung hinahanap mo to sa mali na lugar at maling tao. Diba? Jesus is not only the source of life, He is the way to abundant life. Kaya lang mga kapatid, the only way you'll know Jesus is the true satisfaction is for you to surrender your life to Him. Kasi ang offer ng mundo, para masiyahan ka, bilhin mo to, maging makasarili ka. Dagdagan mo pa yung wala ka pa. Pero kay Lord, baliktad eh. If you want to be satisfied in life, you must surrender your life. It's not your way, it's God's way. Kailangan mo sumunod eh. Diba? At ganun din po tayo sa ating mga anak. Pag binago niya yung ating puso, babaguhin din po niya yung ating appetite at kagustuhan sa ibang mga bagay. Psalms 34 verse 8, pakibasa ng mga kalalakihan, taste and see that the Lord is, have you tasted the goodness of God lately or yet? No. Natikman mo po bang kabutihan ng Panginoon? No. It's not about material things lang. It's not about possession eh. It's all about the goodness of God. Yung karanasan, yung experience na meron po tayo sa ating Panginoon. Isinalarawan daw po ang kabutihan ng Panginoon na parang handaan sa isang mahabang piging o mesa. That once you feasted on the manna of Jesus, tinapay lang po ito you will never have an appetite for the worldly offers of the devil. Sin and temptation satisfies you for a few hours, but only Jesus will truly satisfy our life. Only Jesus will truly satisfy our life. May nabasa po ko sa Facebook, yung iniinom daw po nating inumin noong panahong 90s, sino dito batang 90s, 80s, no? Iniinumin natin mga pagkain noon, halimbawa soft drinks, kahit po yung Gatorade daw, hindi na raw po yung parehong Gatorade ngayon. Tama po ba yun? Tama, no? Tama, kasi iba na po ang timpla. Kaya nga po, no, bakit? Lahat ng kinakain natin, source of diabetes, source of kidney problem, kasi iba na eh. Ang kinakain natin ngayon, kumpara sa kinakain natin noon. Tama po? Napansin niyo po, no? Nagbago yung panlasa natin. Habang tumatagal, dati po sanay lang tayo na meron pong iniinit lang, pinapakuluan lang, nilalagay lang sa ibabaw ng kanin, tapos pwede nang kainin.
Ngayon, dapat lutuin na ng matindi, lasahan, lagyan ng ganito, ganyan-ganyan. Kasi nga po, the world is trying to lure us para masatisfy tayo. Pero ang totoo po, ang totoong problema natin, Jesus is not enough for us. Ito po yung problema natin. Mukhang hindi po sapat ang Diyos sa tingin natin. Kaya naghahanap tayo ng paraan. Gumagawa tayo ng way para hanapin pa. Nung ako'y bagong Christian, ang isa po sa mga memorize at favorite kong verse, yung Psalms 37 verse 4, na ginagamit ko pambati pag may birthday kayo. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ulitin nga po natin yung verse na yan. Delight yourself in the Lord and He will give you. Alam niyo po ba yung salitang delight means to enjoy? To enjoy. Pag hindi ka nag-i-enjoy kay Lord, burden sa iyo yung pag-church. Burden sa iyo yung life groups. Burden sa iyo yung cell. Burden sa iyo yung mga gawain ng Panginoon. Burden sa atin ang pagsunod sa Kanya . Nung hinanap ko po ang translation nito sa Tagalog, ito po yung translation ng Tagalog kay Yahweh mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ibig sabihin po, hindi totoo na ang happiness nandun sa Boracay, nandun sa beach, nandun sa ganito. Happiness is something you create. Happiness is something that you have. Happiness is something that God gives. Amen? So hindi totoo na pag meron ka nito, you are more happy than other people. Kasi ang happiness, it's not on what you have, but what you don't have, but what you have that you choose to enjoy. You choose to enjoy. So, mga kapatid, if Jesus is not your satisfaction, then He is not enough for you. You will never be satisfied by anyone and anything else in this world. Lagi po natin tatandaan yan. It would take an effort from us para ma-enjoy ang Diyos. Sa camp, pwede mong isipin, bakit naman dito nag-camp, pwede namang sa iba. It's all about an attitude. I can enjoy kahit isang simpleng lugar lang, isang simpleng kape lang. It's all about an attitude. It's not about looking for something else na wala naman doon. Amen? Di ba na-excite tayo pag merong bibisita sa ating kaibigan? Ako, lalo na kung galing abroad o matagal na tayo nabisita. But the question is this, do you enjoy your friend who always visits you? Nakatabi mo lang. It's all about an attitude. Wala ho yan sa dala ng isang tao o ganda ng isang lugar. Happiness is something that you already have sa puso mo . At ganon din po sa ating Panginoon. Sino ho dito may pangangailangan at alam mo ang Diyos po ang tutulong para katagpuin ng pangangailangan na to? Naniniwala ka. Taas nga pong kamay. Sabi ni Laura Smith, the secret to full abundant life is letting Jesus be our great shepherd daily. Araw-araw. Kung gusto mong katagpuin at masihan ka sa pinagkakaloob ng Diyos sa iyo araw-araw, ang sikreto po nun, makontento ka sa Lord. Contentment is something that we can learn. This content is also something that we can learn and we can also unlearn. Pwede natin hindi katutunan yan, di ba? Amen ba? Number 3, why should you follow Jesus? Why are you following Jesus? Because Jesus is the strength of life. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang pagod? Alam nyo, minsan, madalas sabihin ni Pastora sa akin, hapo ka. Tingnan mo mukha mo, hapo, pagod. Ang tanong po, ano po ba itsura ng pagod? Ano itsura ng isang taong hapo? Subukan mo, bigyan mo ng 10,000 yan, wala ang hapo niyan. Biglang naayos yung mukha kagad, di ba? Pansin nyo ba? Bigyan, gumaling bigla di ba? May pilay di ba? Tinapala ng paracetamol Paracetamol. Ano ba yan? Therapy. Ayan, therapy daw. Alam nyo po, maraming demands ang buhay. Tapos nga po mga tatay dito. Gusto ko lang pong i-appreciate natin yung mga tatay. Ang mga men in the house. Palakpakan natin. Grabe, di ba? Ang mga nanay, lagi silang nakikita, sila nagsasakripisyo. Pero ang mga tatay din, ito yung mga, di ba sabi ko nga sa inyo, arwana, hindi nagsasalita. Diba? Naalala niyo yung konsepto ng arwana? Ang mga itlog, ang mga anak nasa bibig. 1 buwan siyang hindi magsasalita.
at hindi siya magdadaldal. Hindi siya kakain. Bakit? Para maalagaan ang kanilang mga anak. No? Kung nanay yon, wala na. Nagalit. Bumulwak na kagad. Patay lahat ng mga itlog. Di ba? No? Sa arwana, mabuti na lang na tatay ang nag-aalaga sa mga babies. No? Yung nanay, di po maiwasan, di magsalit. Luwa kagad, di ba? Ang sinasabi ko po, parehong nanay, tatay, pagod yan. Amen? Alam nyo kung may asawa kayong katabi ngayon, alam nyo dapat ginagawa dyan, minamasa-masahe. Hindi, totoo yun. Minamasa-masahe, pinapalakas, tinatapik, kinikili-kiliti, di ba? No? Pinapalakas. Bakit? Kasi po pagod. Hapo. Hindi, totoo nga po. Sino ho dito, aminado ka, pagod ka talaga. Taas nga pong kamay. Pagod ka, wala ka pang ginagawa. Iba naman po yun. Pagod. Sobrang napagod na. Hindi, yung pagod talaga. The secret to life is recognizing that Jesus is the strength of life. Hindi, totoo po yun. No? Pagod ka sa school, pagod ka sa work. Mapapagod ka. Alam nyo, mas matinding kapaguran yung sa isip. Tama ba? Pag uwi mo na, alam mo, ito madadatnan mo, o gano'n, no? Pero ang sekreto po sa buhay, kahit yun yung madadatnan mo, yun yung sitwasyon ng buhay mo, ay yung maisip mo, kilalanin mo, ang Diyos ang iyong kalakasan. Siya ang kalakasan ng buhay mo. Favorite natin yung verse na to, Philippians 4:13. Pakibasa ng mga kabataan, ready, go. I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya po, kung babasihin po natin, pagbabasihan natin ang talatang ito, ang tanong ho dito, Lord, when it comes to following Jesus, naku, imposible akong mabuhay ng maayos at diretso sa pagsunod kay Lord. A lot of people, a lot of Christians, a lot of disciples would always say, it's so hard to live and follow Jesus. And we're right. That's true. Because Christianity ay hindi lang po hard. It's not just hard. It's impossible without Jesus. Mahirap mabuhay pag wala si Jesus. Only Jesus can live a perfect Christian life. But He wants us to live the Christian life in you. In other words, totoong imposibleng mapagtagumpayan ang buhay Kristiyano, pero kaya mo yan. Bakit? Si Jesus nakatira sa iyo at tuturuan ka paano mabuhay sa isang buhay na pagsunod para sa Kanya. Di ba? Totoo ba kung nasa iyo si Kristo, nakatira sa iyo, kaya mo yan. Pakisabi nga sa katabi mo, kaya mo yan. Walang problema na hindi mo kakayanin. Amen? Kaya mo yan sa tulong po ng ating Diyos. And the reason why we fail, the reason why we fail, we don't acknowledge that Christ is living in us. And whether we acknowledge it or not, when you accepted Jesus in your heart as your Lord and Savior, talaga namang nakatira si Lord sa buhay mo. Ang problema po, hindi mo nagagamit yung lakas na yon na available para sa iyo. Diba? O sino ho dito nag-struggle magpatawad? Hindi ko kayang patawarin yan. Totoo po ba mahirap magpatawad? Totoo yun. Mahirap magpatawad kung ikaw ang magpapatawad. Kung since si Jesus nakatira sa iyo, tutulungan ka ni Lord dahil nakatira siya sa buhay mo na magpatawad at mabuhay na may kapatawaran. Amen. Amen. Parang wala pong gusto magpatawad dito. Amen. Amen po. Mahirap tumulong sa iba. Mahirap talaga kung iisipin mo yung sarili mo, yung gusto mo masusunod. Pero since maalala mo, si Jesus nang nakatira sa iyo, tutulungan ka ni Lord para magawa iyon. Amen ba? Mag-church, susunod, a-attend ng camp, a-attend ng encounter, magbabasa ng Biblia, mag-share ng gospel. Kung ikaw lang po, kahit man po ako, kung ako lang to, hindi ko to kaya eh. Pero pag naalala ko, ay sandali, hindi pala ako ang nakatira dito sa buhay ko lang. Kasama ko pala ang Panginoon. Doon ko po nakikita, na-unleash yung mga imposible. Nagagawa ko yung kaya ko. Yung hindi ko kaya dati. In fact, si Apostle Paul, meron po siya ditong isang verse na related dito eh. Galatians chapter 2 verse 20. Basahin natin to. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life which now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave up Himself in me. Amen po ba doon, mga kapatid? So, kaya natin. Bakit? Si Jesus ang nakatira sa atin. Lord, di ko to kayang iwanan ng bisyo. Hindi mo talaga kayang iwanan yung bisyo na yan, pati yung tukso na yan, kung iniisip mo yung gusto ng laman mo, masusunod. Pero pag na-realize mo, sandali, hindi na ako ang nakatira lang dito eh. Parang ganito may bahay ka, may kasama ka na doon. Mahihiya kang gumawa ng hindi maganda. Bakit? May kasama ka eh.
So magiging aware ka. Imagine mo, lalo na kung sa bahay na yun, kasama mo si Lord. Palagi mo, magda-drugs ka ba? Magti-TikTok ka ba doon habang nandun si Jesus, di ba? Hindi, di ba? Iisipin mo, sandali, hindi lang ako nakatira dito. Amen. Kahit sa mag-asawa, di ba? Pag may kapitbahay kayo, gusto mo nang sumigaw, mag-away, napapasign language ka na, Hindi ka na makasigaw eh. Bakit? May kapitbahay ka eh. At lagi ko itong pinapaalala sa amin, sa aming tinitirhan, hindi lang tayo ang nakatira dito. Be considerate sa ibang nakatira. Amen? Amen po ba doon? And if we can relate it to the Lord, hindi lang ikaw nakatira dyan sa katawan mo na yan. Si Jesus din. At siya may-ari ng buhay mo. Sino dito naniniwala, you need the strength of Jesus in order to follow and live a Christian life worthy of following the Lord. You know, a week without Jesus is sin day, mourn day, Thursday, waste day, Thursday, fight day, and shatter day. 7 weeks, 7 days without Jesus makes 1 week. Makes 1 week. Pwede bang pakisigaw ng amen if you believe that we need the strength of Jesus so that we can follow Him? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangapat, Jesus is the sustainer of life. Siya nagsusustain. You know, yung sinabihan mo sa katabi mo kanina na pagod na siya. I feel you. We feel you, mga kapatid. Yung hindi mo alam, nakaranas na kayo ng problemang hindi mo alam paano masusolusyonan. You know, it's one thing to have a strength, but it's another thing to be sustained. And you know, Jesus can sustain us every day. Ang lakas ni Lord, hindi pa ngayon lang eh. Ang lakas ni Lord hanggang bukas din. May panibagong lakas ulit siya sa susunod ng bukas. Yung pinoproblema mo next month, next year, sagot na ni Lord yun eh. Kaya na niya yan eh. Let's look at this verse now. For those who are struggling right now, meron kayong dinadalang pasanin, bigat, hindi nyo ma-open, hindi nyo masimulan paano ikwento kasi sobrang bigat. There's a promise in Isaiah 46 verse 4. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Mga kapatid, if anyone needs this verse, let this verse be your verse for today, for tomorrow, at sa mga susunod na araw. Hindi man kami laging nasa tabi mo para palalahanan kang kaya mo yan. But always remember, Jesus is with you and He is always reminding you daily, kakayanin mo yan anak because I am with you. I will sustain you. No? Isn't it true that ang problema ay matindi ngayon, pero pag natapos na, pinagkukwentuhan na lang natin pag nalagpasan na natin. I'm believing and I'm prophesying and declaring that one day, itong bigat na pinagdadaanan mo ngayon ay magiging kwento na lang, mahahangiti ka at ipagpapatotoo mo sa Diyos na kung hindi dahil sa Panginoon, hindi mo malalagpasan ito. And look at you now, right now, kayang-kaya mong malagpasan yan sa tulong at sa biyaya at lakas na binibigay ng Diyos para sa iyo. Amen? Ma-overwhelm ka kasi tao ka lang. Tao lang tayo. Na-overwhelm talaga tayo pag madami sunod-sunod at hindi natin alam yung solusyon. But Jesus is never overwhelmed. He is never overwhelmed. Remember, yung isang family, Lazarus namatay, Mary, Martha, iyak sila ng iyak. Nalibing na, 3 days na po. Hindi pala 3 days, 4 days pa. Mabaho na eh. Even the dead, Jesus is never overwhelmed. At pinuntahan po niya yung libingan, tinawag niya ang patay, sabi niya, Lazarus, come out! Nag-ibig sabihin mga kapatid, kahit ang isang sitwasyon na kumpara sa isang patay na sitwasyon na wala ng pag-asa, walang bagay na hindi kayang ayusin, bigyan ng solusyon at pagandahin ng ating buhay na Diyos. Because He is the sustainer of life. Kaya nga po, ang kwento ho doon, paano kung yung kaluluwa ni Lazarus nandun na pala kay Lord, umakyat na eh. Sabi po ng mga angels, anyway, siya naman may-ari ng kaluluwa na yan, buhay na yan, pabalikin niyo. When Jesus would command to recover a life, to recover something na ninakaw sa iyo ng kaaway, He can do it. He can do it because He owns our life. Amen? So, I want you to tap your seatmate at sabihin mo sa kanya, God can do it. God can do it. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Pastor, kung kaya ni Lord, anong dapat natin gawin?
cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never permit the righteous to be shaken. Bakit pastor nasi-shaken ako eh? Kasi nga, sinasarili mo. Bigay mo kay Lord. Suko mo. Amen? Lahat naman tayo dito may mga matitinding pinagdadaanan. Tama po ba yon? Cast. You know, the word cast is salitang pangingisda. Itapon mo sa dagat. Itapon mo kay Lord. Si Lord ang sasalo niyan. Si Lord ang bahala dyan. No? Amen? Sino ho dito naniniwala mas magiging magaan pag tinatapon natin kay Lord yung bigat na dinadala at sinosolo natin? Amen? Why should you follow Jesus? Because He is the source of life, the satisfaction of life, the strength of life, and the sustainer of life. And lastly, dito tayo magtatapos, He is my soul, Lord, and Master. Why do you follow Jesus? Para pagalingin ka, para pagpalain ka, para palakasin ka, para bigyan ka. You know, there must be a time in your life that you should settle. At this very moment, I'm not following Jesus sa maibibigay niya eh. I'm already following Jesus dahil sa kung sino siya sa buhay ko. Amen. Sa kung sino siya sa buhay ko. And Peter and other disciples really settled this issue sa buhay nila. Sinabi po nila sa kanilang puso at sa kanilang mga buhay, Panginoon, we're following you. Not because of what you can give and what you can do in my life, but because wala na kaming ibang nakita na mas mahalaga pa kundi ikaw. At madalas natin itong binabanggit, nung tinanong, kayo ba iiwanan nyo rin ba ako? Sabi ni Jesus sa mga disciples. Ang sagot po ni Peter, if not Jesus, then who? And if not Christianity, then what? Meron pa bang mas better option than Jesus? Sabi nila Peter, wala na. And siguro, this is something for you to ponder. No? Pag-isipan mo, pag uwi mo sa bahay, meron pa bang mas matinding Diyos na pwede mong sundin? Na nagsasabing siyang source ng buhay, satisfaction, sustainer, strength of life. No? I settled that question and I answered that question and I'm following Jesus today. You know, sabi po ng isang Christian author, the first duty of every soul is to find not its freedom but its master. I pray na habang ikay malaya at nagagawa mo ang madami, ang makita mo hindi po maging malaya, kundi mahanap mo ang totoong nagpalaya sa iyo, ang iyong totoong Panginoon. No? You know, kanina habang kinakanta po ng song leaders natin yung natagpuan, na-realize ko hindi akong nakatagpo sa Diyos, siya talaga nakahanap sa akin. And maybe that's the same also with you. No? Sino dito naniniwala ka, it's not your initiative, si Lord talaga naghanap sa iyo, kaya ka nandito, kaya ka naligtas, kaya ka may buhay na walang hanggan, kaya ka pinatawad ng ating Panginoon. Ano yung mga natagpuan, kahit daw po paulit-ulit pakawalan, yung mga nahanap, ni-rescue, ni-redeem, bumabalik-balik talaga. There's a story in Rio de Janeiro about a penguin who was saved by a man and was released after he was saved. But this penguin yearly would travel 5,000 miles mula po doon sa kanilang bahay. This penguin would travel 5,000 miles pabalik para balikan at pasalamatan buwan, taon-taon ang taong nagligtas sa kanya at bumuhay sa kanya. Will you return to Jesus? Will you prove to Jesus that, Lord, you deserve my life, my time, you deserve my whole entire being. No? Ginagawa ko to, Lord. Wala kang utang sa akin, Lord. Ako pa nga, may utang set, hindi ko pa humabayad-bayaran. No? I'd like to close on this now. I asked a doctor, hindi pa ko sumagot, pero nung na-research ko ito, partly true kasi hindi naman ako doctor, hindi ako neurosurgeon. No? Meron pong tinatawag na ang tao pag namatay daw po, they call it the last 7 minutes of a person's life. No? And maybe some of you heard this. No? The last 7 minutes, ang tao daw po pag namatay, hindi pa talaga siya patay. Ang brain niya, can we look at the last picture po, no? Ang brain niya ay nagre-recall ng mga last memories na huli niyang alalahanin bago po talaga lubusang magsara. Ang tawag ho dito ng mga neurosurgeon is the last 7 minutes of a person's life. Halimbawa po pag siya na-aksidente, nabangga, natumba, nasagasaan, nung nag-flat na po ang kanyang lifeline, meron pang 7 minutes
na nagre-recall ang isip para alalahanin. Kaya dito ho nauso yung sumpaan at tawagan at panata ng mga magkasintahan na ikaw ang aking huling 7 minuto ng buhay ko. Ikaw ang laging maghahari, mamumutawi sa isip ko. No? And I wonder, no, would that can also be said with the Lord Jesus Christ? Na sa panahong babawian na tayo ng buhay, kasama ba si Jesus sa huling 7 minuto na maaalala mo at may isip mo, Lord, ikaw ang pinaka-paborito kong decision na ginawa ko sa buhay ko. Ikaw ang aking ngiti at sa'yo ako palagi. Let's all stand for a prayer. Sa lahat po ng mga natagpuan, nahanap ng ating Panginoon dito, sa lahat po ng mga niligtas, pinatawad ng ating Panginoon, pwede po bang pumalakpak sa ating buhay na Diyos? Bago ang paano at bakit at ano, siguro magandang tanungin mo ang sarili mo ngayong umaga na to. Bago yung paano tayo at ano tayo, siguro magandang tanungin mo, bakit tayo? At ganoon din kay Lord, before you pursue the what and how you can follow Jesus, first settle the question, why should I follow Jesus? Because if you could answer the whys, you can take any house in your life. No? Sa bawat isa po sa atin dito na kinakausap ng ating Panginoon. Habang tayo nakayuko, nakapikit, sino ho dito, kahit papano naging malinaw sa iyo, why you are following Jesus, why you should follow Jesus. If you're making that decision ngayong umaga na to, hindi naman po tayo, buhay pa naman tayo, di pa naman tayo binabawian ng buhay. Meron pa tayong higit pa sa 7 minuto. Sino ho dito, magtataas ng kamay at magsasabing, Lord, every day, ikaw lagi ang laman ng isip ko. Ikaw lagi ang papasalamatan ko. Can you just please raise your hand? Ikaw lagi ang sasambahin ko. Ang Diyos na kung saan hinahanap ako, nahatagpuan ako. Sa kabila ng aking pagtakas, pagtago. Hinahanap mo ako, Lord. Minahal mo ako. At karapat dapat lang pong ibigay ko ang buhay ko para sa iyo. Panginoon, sa umagang ito, ibinibigay po namin sa inyo ang buhay na galing naman talaga sa iyo. Lord, we surrender everything. We offer our lives. And Lord, to follow you is the least that we can do, knowing that you own our life. You are the source of life. You are the satisfaction of life. You are the strength of our life, the sustainer of our life. The reason why we are able to worship you today is because you have been sustaining us daily. Panginoon, sa umagang ito, kinikilala namin kayo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Pwede niyo po ba akong sabayan sa panalangin ito? Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko. Panginoong Jesus, susunod ako sa iyo. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang nagmahal sa akin. Ikaw ang tumubos sa akin. Mamahalin kita hanggat buhay ako. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mabalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mabalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ko lang ay mabalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig